So mga tol, matapos nga pong mawala na kay former 3 Division World Champion General Casimero ang kanyang titulo, ang WBO Global Super Bantam, at paglalabanan na nga po ni Karamis Martin ang titulo ni Casimero sa December 18 sa Parañaque City kontra sa Thai fighter na si Chaiwat Buat Kratok. May record na 40 wins and 8 losses. Nag-react na nga po ang tagapagsalita ni Casimero na si Kuyang Joseph. Anya, wala man lang daw abiso kay Casimero ang WBO. Ni hindi man lang daw ito nag-email na mababaklasan na pala si Casimero ng titulo. So hindi pala alam ni Casimero mga tol na mai-strip na sa kanya ang belt. At dahil wala ng belt si Casimero at marami ang nagsasabi na palubog na daw ang karera niya sa boxing, agaran nga pong nag-post si Cuadro Alas. Sinabi niyang it's time to be back. Angas ng Pinas. Cuadro Alas back to training na punta. Let's go. At pinakita nga po ni Casimero sa video na yan na siya pa rin ang sikat na boxer dito sa Pinas. Sa video nga mga tol, pinakita ni Casimero na marami ang nagpapapicture sa kanya saan man siya mapuntang lugar. Parang ipinapahiwatig nga po ni Casimero dyan mga tol na siya pa din ang pinag-uusapang boksingero dito sa Pinas at mas sikat pa rin siya. Bukod dyan, pinakita din niya ang pagtulong niya sa mga kalugar niya sa pamamagitan ng pamimigay ng relief goods, pati ang pagtitraining, ipinakita din niya. Ibig sabihin kaya na ito mga tol, pag-iigihan na ba ni Casimero ang pag-iinsayo? Para pagbalik niya sa ibabaw ng ring, maipakita niya ang tunay na lakas niya. Sa kabilang banda naman mga tol, muli nga pong nagbigay ng update si Kevin Asinero sa kondisyon ni Unified IBF at WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Ani Kevin, nasa peak na daw ng kondisyon ngayon si Tapales. Asahan daw natin na maganda daw ang ipapakita ni Tapales sa labang kay Inoue. Hindi lang daw niya pwedeng ipalabas ang nangyayaring sparring, pero siya na daw ang nagsasabi, yung laban daw ni Tapales, panalong panalo na daw. Hindi naman daw sa sinasabi niyang panalo na si Tapales kay Inoue. Panalo na daw si Tapales dahil naranasan daw nito ang big fights. Yan po ang pakikipag-unification ng 4 na titulo kontra kay Naoya Inoue. Malaking bonus na lang daw kung masilat daw ni Tapales si Inoue. Samantala, dahil binigyan ni Kevin Asinero at Arnel Bacunay na magandang sparring si Tapales, binigyan sila ni Tapales ng bonus na tigi 1,000. Naka 12 rounds sparring nga daw si Tapales ngayong araw na ito. Tiga 4 na rounds daw si Kevin Asinero at Arnel Bacunay. At tuloy-tuloy pa din daw ang pakikipag-sparring ng kampiyon. Sa kabilang dako naman mga tol, shinare nga po ng top contender number 1 sa WBC Super Bantam na si Luis Nery ang poster ni Tapales vs Inoue. At sinabing hinihintay daw niya kung sino ang mananalo sa dalawa. Siya kasi ang makakalaban mga tol kung sino ang mananalo kay Tapales vs Inoue. Agad naman pong nag-comment ang presidente ng MP Promotion na si Sean Gibbon sa post ni Luis Nery at binalandra ang picture ni Tapales na hawak-hawak na nito ang 4 na titulo. Parang sinasabi nga po dyan ni Sean Gibbons na si Tapales na ang magwawagi. Nag-comment naman si Luis Nery mga tol at sinabing we are ready. Pati nga po ang sikat na strength and conditioning coach na si Memo Heredia nag-comment din at sinabing let's go. Nag-reply naman si Luis Nery mga tol at sinabing memo time. So sa mga hindi po nakakaalam mga tol, si Memo Heredia nga po ang hahawak dito kay Luis Nery kapag makakalaban na nito si Naoya Inoue. Pero syempre mga tol, kailangan mo nang talunin ni Inoue itong si Tapales. Gagawin nga pong halimaw ni Memo Heredia itong si Luis Nery para talunin si Inoue. Katulad ng ginawa ni Memo Heredia kay David Benavides, kung saan dinimolis ni Benavides si Andrade nito lang nakalipas na 4 na araw. So ganyan kaya ang mangyayari kay Luis Nery? Magiging halimaw din kaya ito pag si Memo Heredia na ang humawak?